lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Gusto ko lang paalala bago tayo bumasa ng scriptures na sa huling linggo ng ating buwan na kinaroroonan, kasalukuyang buwan, ay magre-renew tayo ng ating pledges. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi natin pinutol yung pledges natin, tuloy-tuloy lang kung ano yung pledge natin dati, yun pa rin ang ating binibigay hanggang sa kasalukuyan. Pero sa darating na January 27, which is the last Sunday of the month, ay i-renew natin ang ating pledge. Okay? And also, napag-usapan namin ng isa sa mga kapatiran kung paanong makakatulong sa pag-iipon natin para sa camp registration fee, yung maaga pa lamang ay kung po pwede, mangolekta na tayo. Dahil sa ganung paraan, ay hindi magiging mabigat. Yung pagdating ng Disyembre, saka tayo nag-iisip, 10 yung anak ko, 15 yung anak ko, kailangan ko bayaran lahat ng registration. Alam nyo po, merong isang camp meeting, ang kanilang registration ay 1,500 para po sa buong duration. At parang mabigat, pero ang sabi ng isang kapatid na nakausap ko, pagkatapos ng kasal ni Brother Peter, ang sabi nila, magaang po sa amin, yung nakatulong po sa amin, yung nangungulekta na kami kahit maaga pa lang. Yung mga leaders natin, pwedeng mangolekta na kung meron kayo. Kasi pag may blessing kayo, may extra blessing, bigay nyo na yung extra nyong blessing para maipon na para sa registration. Okay? Dahil pagka nasa kamay lang natin yan, madaling gastusin. Pero kung may bibigay na natin dun sa mga leaders natin, ay makakatulong, I'm sure yan, sa pag-iipon natin para sa camp meeting. So, that's my way of telling you, ngayon pa lang, dapat ay maghanda na tayo para sa camp meeting natin. Lord bless you. Amen. Proverbs 29 verse 18. Proverbs 29 verse 18. Sabi dito, kung nakita niya, when there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Ang sabi sa Tagalog, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama or napapahamak. Ngunit siyang, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama, ngunit siyang nag-iingat ng kautusan, ay maligaya siya. Gusto kong tulungan ako ni Sister Esther ngayon, tayo'y mag-approximate o magpo-proximity search sa Bible natin. O Sister Jill, ikaw ba nakapwesto? Okay. Sister Jill, hanapin natin yung what seest thou? What seest thou? Right, pakita mo sa church para makita nila kung paano natin ginagawa yung search. Okay? Si Esther sana kasi gagayahin ko si Barry June. Ginawa niya nung camp meeting kay Angel. Pero si Jill na lang. Okay lang si Jill. Natakot si Jill. Nagpupalit kay si Esther. Meron lang ako gusto ipakita sa inyo. What seest thou? Parang mali ang nakita na. Dapat 7 yan Oh, 5 lang dyan. Hindi ko alam bakit. Baka lumang version yan. Ano yan? Bible Hindi sa message. Sa Bible, please. Yan. Approximate. Yung proximity search. Ang gawin natin. Alright? What seest thou? Alright. Okay, click natin. Makikita nyo na merong 7 hits na nakita si Sister Esther nung hanapin niya yung phrase na what seest thou. At ito yung mga scriptures na yun. Sister, titignan natin. Alright, makikita niyo yan sa Jeremiah chapter 1 verse 12. What seest thou? The Lord speaking to Jeremiah. Susunod, sige, yung mga susunod. What seest thou? Still speaking to Jeremiah. Pangalawang beses, pangatlong beses kay Jeremiah pa rin. What seest thou? Amen. Jeremiah. And then susunod, si Amos naman ang kausap. Still the Lord is the one that's speaking. What seest thou? Amos, what seest thou? Okay, susunod, si Amos pa rin, what seest thou? Susunod, Zechariah, what seest thou? Susunod, si Zechariah pa rin, what seest thou? Okay, ito na yung huling hit.
Okay, 7 beses ang Diyos ay nangusap ng mga katagang ito, what seest thou? Anong nakikita mo? Well, para sa akin, para sabihin niya ng 7 beses sa Biblia, ng Diyos mismo, yan ay merong sinasabi sa atin. Ang Diyos ay interesado sa kung anong nakikita natin. Mahalaga ang ating pangitain sa Kanya. Okay, so gusto kong pamagatan ng mensaheng ito ng what seest thou? What seest thou? May the Lord add His blessings in the reading of the Word. Mari na tayong magsiupo ngayong umaga. What seest thou? O sa mas mababaw na pananalita, anong nakikita mo? What do you see? What seest thou? Sa message na what shall I do with Jesus, ito ang sabi ng ating propeta, you see, it's your faith. So ang bungad niya ay, you see, no wonder ang ating propeta, palagi niyang gamit yung expression, you see, kasi importante yung nakikita natin. Importante yung nakikita natin sa pangitain natin. Okay? Importante na meron tayong pangitain. Dahil ang sabi dito sa binasa natin kaninang scripture, kung saan walang pangitain, ang mga tao ay napapahamak. Ang mga tao ay nangamamatay. Ang mga tao ay napapasama. So, importante na meron kang larawan na tinitignan sa iyong harapan. Meron kang nakikita. Sabi dito na ating propeta, you see, it's your faith. It's never your feelings. It's never whether it's so or if my hand isn't straight. That doesn't have one thing to do with it. It's my faith that does that. So ang sinasabi niya dito, ang isang expression ng faith ay meron siyang nakikita. Alright? Faith is the substance of things not seen. Substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Okay? Ang pananampalataya ay merong substance na nanahawakan. Merong ebidensya na nakikita. Can you say amen? At ang sabi dito, it's my faith that does that. Right before us, we see the image of a perfectly healed person by faith. So, ang propeta ay nangungusap sa mga taong may karamdaman. Napakarami, kadalasan, sa kanyang gawain ng dumadalo dahil meron silang malalang karamdaman, gusto nilang mapagaling at tinuturuan sila ng Diyos, ng propeta kung paanong express ang kanilang pananampalataya. At ang sabi nila, ganito ang gawin nyo. Dapat right before us, sa harapan natin, by faith, ito ang gawin nyo, sa harapan natin, we see the image of a perfectly healed person by faith. And then, we just make step by step till you step right into that person and just walk right on with it. Okay? So maglagay na kayo ng isang tao na lubos na pinagaling ng Panginoon sa inyong harapan by faith. Your faith must express that image. Amen. Sa inyong harapan. At ang sabi, lapitan niyo yun. Humakbang kayo papalapit doon. Unti-unti hanggang sa kayo at yung larawan ay maging isa. Ikaw ay pumasok doon sa larawan na yun and then you become healed. So you see, kailangan may makita ang pananampalataya in the spiritual realm, amen? And then, by faith, you walk toward this image, and then you become one with that image, and then ang sabi niya, you just walk right on with it. You become that image. Amen? And express ng inyong pananampalataya. So, what seest thou? Mahalaga ang ating nakikita. Mahalaga ang ating pangitain. Yun ang gusto kong talakayin. Ang kapangyarihan ng ating pangitain. Alam nyo, maraming tao ang gumagalaw dito sa ibabaw ng lupa na tila ba walang pagsulong sa buhay. Walang pag-unlad, paikot-ikot lamang. Amen, sa kanilang buhay, maging sa natural o spiritual. Usually, kapag ang tayo paikot-ikot lamang sa natural na buhay nila, yan ay reflection ng kanilang spiritual na buhay. At ito ay hindi dahil sa hindi sila talented o kaya'y hindi sila marunong o wala silang personalidad o kaya'y
wala silang pabor na nakuha sa Diyos, kundi ito'y dahil sa limitado ang kanilang pangitain. Kaya hindi sila makasulong. Sa kanilang pangitain, ang nakikita nila ay ang kanilang sarili na talunan. Ang sarili nila na nag-struggle. Di ba, nakakaraos lang. Nakakasulong man, nakapagpapatuloy man, pero nakikita nila yung sarili nila doon sa kanilang pangitain na gumagapang habang sumusulong. Di ba? Pagapang ang kanilang pagsulong. Amen? Nahihirapan. May karamdaman, hindi na gumagaling sa karamdaman. Walang pag-unlad spiritually, hindi tumataas ang pananampalataya. Yan ang nakikita nilang pangitain, kaya anong nangyayari? Naapektuhan yan ang kanilang pamumuhay. So, alalahanin nyo, ang sabi ng propeta dito, this is again a concept. Ito ay isang pattern na kailangan makita nyo na dapat bantayan nyo sa ating pamumuhay bilang mga believers. So, itong sinabi ng ating propeta ay palagi nyong tatandaan, anuman ang ilagay nyo sa inyong harapan at nakikita nyo sa inyong harapan ay lalapitan nyo. Okay? Magiging kayo kung ano yung nakikita nyo. Kung ano yung palagi nyong tinitignan. Kung ano yung larawan na nandyan sa inyong harapan palagi. You're going to move forward or toward that picture or image. Sa Genesis 15 verse 1, ang sabi ng scripture ganito, after these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision. You see, ang salita ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ng mga pangitain sa mga propeta. So pwede natin sabihin, kapag ang isang pangitain ay galing sa Diyos, then it is equivalent to the word of God. That's why kapag ang pangitain ay galing sa Diyos, pagka ang Diyos ay nagpakita kay Barry Branham ng pangitain, the vision cannot fail. Kung anong nakita niya sa vision, yun ang mangyayari. Hindi maaring mabigo ang pangitain because it's the Word of God. Amen? The Word of God came to Abraham in a vision. Now, lahat tayo ay merong pangitain. Okay? Ano man ang inyong pagkaunawa sa pangitain. Bawat isa sa atin may pangarap, may pangitain sa buhay. Di ba? May pangitain tayo tungkol sa sarili natin, may pangitain tayo tungkol sa ating pamilya, may pangitain tayo tungkol sa church, may pangitain tayo tungkol sa ating kinabukasan. Sino ba dito ang hindi man lamang nangangarap? Praise the Lord. No wonder, kaya wala ding pagsulong ang buhay mo, wala kang adhika. Diba? Kailangan meron tayong pangitain tungkol sa ating sarili. Amen? At sa ayon at sa gusto, meron kayo nabubuong pangitain kung anong magiging ikaw pagdating ng araw. Diba? So ang tanong ko ngayon, ano ang itsura nyo dun sa larawan, amen, na nabuo sa inyong pangitain? Anong itsura mo dun sa larawan? Kagaya ng sabi ko kanina, do you see yourself na nag-struggle palagi na lamang tawag dito, nagigipit, palagi na lang nahihirapan, palagi na lang mahina, palagi na lamang hindi nakakapanagumpay sa kahinaan, palagi na lamang, kinakaladkad ng sarili, papunta sa church, parang walang ganang magsimba. Do you see yourself like that in your vision? Bakit? Kasi kailangang makita mo muna ang iyong sarili, amen, sa iyong pangitain, para kung ano yung nakikita mo ay mag-manifest sa iyong buhay. You see, our mind is very powerful and our imagination is very, very powerful. Kaya nga, kailangan protektahan natin ang ating pag-iisip. Naalala nyo, ako'y nag-series tungkol sa ating pag-iisip, paano dapat natin bigkisan, paano dapat nating bantayan. Kailangan natin protektahan ang ating imagination. Because imagination is very, very powerful. Kung ano yung larawan na nakita mo, kung ano yung larawan na nandun sa pangitain mo, palagi, nilalagay mo sa iyong harapan, ang nangyayari ay ito ay nahuhulog sa iyong subconscious mind. Amen? Yung ini-imagine mo palagi, yun ay nailalagay sa iyong subconsciousness. Amen? At yung larawan na yun, pag nailagay na sa subconscious mind mo, amen,
ay merong epekto sa buhay mo, every time na ikaw ay maiharap sa isang sitwasyon, yung larawan na yun na nasa yung subconscious mind ay hahatak sa'yo para yun ang maging reaksyon mo given that certain situation. Diba? Pag merong hamon sa buhay, pagka merong malaking alok, ang nasa isip mo, kung ang palaging larawan na nasa isip mo tungkol sa sarili mo, mahina akong klase, mahina kaming klase, mahiyain ako, ang tendency mo ay haltakin ka ng larawan na yun. And you express that. Amen. Unconsciously, you're expressing that dahil yun yung larawan na nasa iyong subconscious mind. So, kailangan nating bantayan ang ating imahinasyon. At pwede nating gamitin yung imagination in a positive way. Diba? Hindi ako nagtuturo dito ng imagination over faith. Ang gusto kong ipakita sa inyo ay ang pananampalataya natin ay pwedeng mag-project sa ating pag-iisip at sa 5 inlets ng spirit natin. Can you say amen? Imagination, amen, memory, di ba? Yung 5 inlets na yun ng ating espiritu, lahat ng yun ay dapat kontrolado ng ating kaluluwa. Dapat kung anong sinasabi ng Diyos, amen, sa kanyang salita na nasa ating kaluluwa, yun ang ma-project natin sa ating imagination. At pagka merong imagination na kinreate ng sarili nating pag-iisip na kontra sa salita ng Diyos, dapat magawa nating pasakop yung ating sariling imagination sa vision ng salita ng Diyos na galing sa ating puso. Amen. Burahin natin yung larawan nandun sa pangitain sa subconscious natin at palitan natin ng larawan ng thus saith the Lord. Sana nasusundan niyo ako so far? Okay, naalala ko yung isang babae sa isang gawain ni Brother Branham. The Lord spoke to him at nakita niya ang kanyang sarili kasi siya ay lumpo, hindi siya makalakad for so many years. Pero nung araw na yon, something struck him. Amen. Actually, she was a woman. Something struck her. Naalala niya ang pangako ng Diyos, by my stripes you're healed. At parang nakita niya ang kanyang sarili na pumunta doon sa gawain na lumpo, naka-stretcher, that's her vision. But then, pagkatapos nun, ay umuwi siya nang naglalakad na normal. Amen? And tinignan niya yon sa pangako ng Panginoon, if you can believe, all things are possible to them that believe. Amen? Posible ba na siya'y lumakad pagkatapos siya'y maipanalangin? All things are possible. This sign shall follow them that believe. Lahat ng yun ay according sa promise. Can you say amen? Kaya nung makita niya ang sarili niya doon sa pangitain, amen, something struck him, inspiration, faith struck him, amen, at nakita niya ang sarili niya na pumunta sa gawain na naka-stretcher pero umuwi nang naglalakad. Kaya ang ginawa niya, nagpatid siya sa taxi, pero pagdating doon sa lugar ng gawain, ang sabi niya, ikaw, taxi driver, mamang taxi driver, huwag mo na akong balikan, ha? Huwag mo na akong balikan kasi hindi na kita kakailanganin. At yun ang nangyari because her faith expressed, can you say amen? Projected that image, can you say amen? At yun ay nabuo sa kanyang subconscious mind. At sumunod ang kanyang katawan dun sa larawan na yun. Step by step, amen, during the service, unti-unti lahat ng pangyayari ay nagpatibay sa kanyang pananampalataya. At yung larawan na nakita niya sa pangitain ay unti-unting natupad, amen, sa kanyang buhay. And then, hallelujah, nangyari, lumakad siya nang hindi na kailangan na sunduin ng driver ng taxi na nagatid sa kanya because that's what he saw, that's what she saw in her vision of faith. Hallelujah. So ano man ang ilagay niyo sa subconscious mind niyo, parang gravity yan, haltakin ka nito patpunta doon sa kanya. Kahit na hindi nyo inisip. So anong kailangan natin gawin ngayon kung puro negatibo ang larawan ng ating sarili sa ating pangitain? Palitan natin yung larawan sa frame. Palitan natin yung picture dun sa frame. Imagine yourself na merong malaking frame. At dun sa frame na yon ay sari-saring picture na negatibo ang dating nakalagay. Diba? At ating kalagayan bilang fallen sons and daughters of God, we were negative before, di ba? At mga larawan na meron tayo tungkol sa ating sarili ay negative. So anong gagawin natin ngayon? Kunin natin yung picture na yun sa frame at palitan natin ng positive. Can you say amen? Na mga larawan.
Mga larawan na kinuha ng Diyos before the foundation of the world, amen, tungkol sa inyo. Praise the Lord. Di ba ang sabi ng ating propeta, kinuhanan kayo ni Lord ng picture before the foundation of the world. Yun ang gusto nating nakalagay doon sa picture frame natin. Alisin natin yung negatibong pictures, mga pangit na pangitain, palitan natin ang larawan na kinuha ni Lord before the foundation of the world. At makikita nyo na mababago ang takbo ng iyong buhay. Imbis na mahina ako, imbis na mahirap kami, imbis na nakakaraos lang ako, imbis na may sakit pa rin ako, dapat ang maging testimony mo na, dapat yung picture ay malakas ako, pinagpala ako, pinili ako, hinirang ako. Pinagpala ako ng lahat ng mga pagpapalang nauukol sa buhay. Yan ang sabi sa salita ng Diyos. Amen. Ako ay walang sala, ako ay virtuous, sinless, virgin bride of Christ. Dapat palitan natin yung litrato natin doon sa frame. Ilagay natin yung sabi ng ating propeta, amen, the second Eve will not fall. Amen. Invincible army. Bahagi tayo nun. Bahagi tayo ng super church. Amen. Dapat makita niyo yung sarili niyo na umuunlad. Naririnig niyo ba ako ngayon? Umuunlad, hindi lang sa material na pamumuhay, kundi sa spiritual na pamumuhay. Kikita niyo ang sarili niyo na umakyat sa pananampalataya. Lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Yan ang larawan na dapat meron kayo. Tingnan niyo kung gaano kakapangyarihan ng imagination. Sa Genesis 11:6, ang sabi dito, and the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have what? Imagined to do. Kung ano yung planuhin nila, kung ano yung i-drawing nila sa isip nila, at pagkaisahan ng sabi, hindi na sila mahadlangan para gawin kung ano man yun. Kaya anong ginawa ng Diyos? Diba? Nilito sila. Kinonfuse sila doon sa Torre ni Babel. Because imagination is very powerful. Nalala ko yung isang kwento tungkol sa mga pasyente na merong arthritis. And kailangang mag-perform ang doktor sa kanila ng, kung tawagin ay arthroscopic surgery. Ito ay uri ng surgery na binubutasan lang, maliliit na hiwa, yung paligid ng tuhod, at pagkatapos ay sinusuot doon yung mga instrumento na gagamitin para sa operasyon. Hindi binubuksan ang gusto yung tuhod. Kaya kailangang operahan yung mga tuhod nito mga tao ito kasi may edad na sila, di ba? May arthritis na, may mga dumi na sumingit doon sa joints ng kanilang mga buto, o kaya ay ang tawag dito, parang nawala na yung bushing nung joint nila. Parang ano kasi yan parang may litid yan na nagsisilbing goma para hindi masakit, para hindi, kumbaga sa sasakyan, hindi metal sa metal, hindi bakal sa bakal. Sa atin, buto sa buto, di ba? Meron niyang sapin. Di ba? At through tear and wear, ay nauubos yan, napuputput yan. Minsan, yung ating buto, yung mga joints natin gumagaspang, kaya pagka nagtatama, ay napakasakit. Sino nang nakaranas niyan? Nakaka-identify kayo, ha? And so, kailangan silang idaan dito sa arthroscopic surgery. Pero, merong ilang mga pasyente na pinagpasyahan ng mga doktor, subukan natin ito. Itong mga pasyenteng ito, magpaalam tayo sa pamilya nila, pepekiin natin yung surgery. Diba? Lalagay din tayo ng malilit na incision sa paligid ng kanilang tuhod, pero hindi naman natin sila ooperahan. Diba? Susugatan lang natin sila ng 3, halimbawa, tapos tatahiin din natin, tapos papakita natin sa kanila, o yan tapos na yung operasyon. And so pumayag yung mga pamilya. Alam niyo kung anong nangyari? Pagkatapos ng 2 taon, kung anong improvement na naranasan ng mga talagang inoperahan, ay ganun din yung improvement ng mga taong hindi naman talaga inoperahan, na peki lang.
Bakit? Kasi nung makita nila yung 3 sugat na may tahi, akala nila na-operahan sila at nagkaroon sila ng image sa imagination nila na, naku, nakayod na yung kailangan kayurin. Napakinis na yung mga joints ng aking buto sa tuhod. Di ba? Na-repair na yung kailangan i-repair. Samantalang binutasan lang yung kanilang tuhod. Hindi naman sila inoperahan talaga. At nung simula, sabi ng doktor, mukhang mind over matter lang to, baka sa isip lang yun. So, ang ginawa nila, sinuri nila talaga, aktual yung buto, at nakita nila yung improvement ng mga tunay na naoperahan, ayun din ang nangyari doon sa hindi tunay na naoperahan, ngunit naniwala na sila'y naoperahan. At the doctors concluded, ang sabi nila ay ganito, because since the brain expected the need to get better, it got better. Na-trick sila ng mga doktor para magkaroon ng bagong larawan tungkol sa kanilang tuhod. At yung bagong larawang yun ay nakaapekto sa kanilang totoong kalagayan. Praise the Lord. Kung yun nga ay umepekto lalo pa ang salita ng Diyos. Lalo pa ang tunay na larawan ng salita ng Diyos. Amen? But that's the power of imagination. It's the power of your mind. Amen? Sa ganung paraan ay pwede kayong matulungan. Amen? Sa inyong, amen? Kaya mayroong nagtuturo ng psychology at ginagamit nila yan para mapaigi ang buhay. But we don't teach that here. We teach, amen, the sure word of prophecy of the Word of God. Hallelujah. Kaya, kung hindi maganda ang larawan, amen, na nasa inyong harapan ngayon, dahil siguro nakatanggap kayo ng report, naku, meron kayong ganitong karamdaman, hindi maganda ang medical report. Diba? Hindi maganda ang report doon sa kumpanya. Magtatanggal daw ng mga tauhan. At isa ka sa mga pangatlo ka doon sa pila. Diba? Maaring hindi maganda, hindi marahil maganda ang iyong larawan na nakikita tungkol sa iyong sarili base sa iyong nararamdaman. Pero imbis na tignan mo yung mga larawan na negatibo, palitan mo yun ng mga pangako ng Diyos. Palitan mo ang mga bagay na yun dahil yun ay magkakaroon ng malaking kinalaman sa magiging pamumuhay mo, sa magiging kinabukasan mo. Amen? Magsimula ka ng, mangarap ng bagong bahay. Okay ba yun? Okay ba yun? Isipin mo, imagine mo sarili mo pumapasok sa bagong pinturang bahay, kapipintura lang, bagong-bago. Ang kaganda ng mga gamit. Hindi mo masamang mangarap pa. Diba? Ang mahirap sa atin kasi, ang sinasabi natin, hanggang dito na lang ako. Kaya nawawalan ka ng drive. Nawawalan ka ng pagsisikap. Kasi ang nanay ko namatay dito sa lugar na ito. Dito na rin ako mamamatay. Ipapamana sa akin ng tatay ko itong bahay na ito. Bakit? May titulo ba yan? Wala. Papamanahan ka na lang yung pang walang titulo. Ba't di ka mangarap na magkakaroon ka ng bahay at lupa na may titulo? Amen? Anong pinapakita ko? Palitan mo yung larawan. Magkaroon ka ng pangitain tungkol sa hinahanap na hindi salungat sa salita ng Diyos. Brother Ray, hindi ba ayaw ni Lord na sumagana tayo? Yun kasi ang sabi mo. Yung kasi yung larawan mo, oo, merong mga taong sadyang mas magiging epektibo nang sila'y mahirap. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka pagpapalain ng Lord, na hindi ka pwedeng, amen, bigyan ng pagpapala na siksik, liglig at umaapaw. Pangako niya yun, pag nagbigay ka, bibigyan ka ng siksik, liglig, umapaw. Yung ba ang tamang larawan ng salita ng Diyos? Ibig sabihin, pag di ka nagbigay, lalo kang mawawalan. At marami sa atin yun ang picture kasi masyado tayong, maingat, masyado tayong kuripot, imbis na tayo lalong pagpalain, lalo tayong naghihirap. Imbis na ibigay natin yung para kay Lord, bigay natin yung, amen, makapag-share tayo sa iba, lalo tayong naghihirap. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, pag inuna mo siya, lahat ng mga bagay na ito
ay pawang idadagdag ko sa inyo. Amen. Praise the Lord. Kailangan nyo ng bahay, sarili. Dagdag nyo na yun sa picture. Kailangan nyo ng asawa. Dagdag nyo na yun sa picture. Amen. I-drawing mo na yung mukha. I-drawing mo na yung mga katangian. Mami ko sa papatawa. Amen. Amen. Kung palagay mo, amen, na tumatanda na ako, kailangan ko. Lagay mo yan sa harapan mo. Praise the Lord. Marami sa inyo, namumroblema sa inyong timbang, overweight na lang ako palagi. E di mag-drawing ka ng balingkinitan. Praise the Lord, and that will help you. Tingnan niyo ito, papatunayan ko sa inyo sa scripture ang prinsipyong ito. Si Abraham ay pinanghukuan ng Diyos na magiging ama siya ng maraming bansa. Tama ba yon? Magkakaroon siya ng maraming anak, in other words. Hindi lang yun binigay ng Diyos sa inyo ng pangako, kundi tignan niyo ang Diyos para ipakita sa inyo ang kahalagahan ng vision. Ang ginawa ng Diyos ay binigyan siya ng picture, ng larawan na pwede niyang tignan na magpapaalala sa kanya ng pangako ng Diyos. Tignan natin dito sa Genesis chapter 15. Ang sabi dito, and he brought him forth abroad and said, look now toward heaven. Pagkatapos siyang pangakuan, gagawin siyang anak ng maraming bansa, pararamihin ang kanyang binhi, ang ginawa ng Diyos, binigyan siya ng vision, ng picture, that he can look at every time na siya marahil ay ma-discourage dahil sa physical manifestation na nakikita niya sa kanyang katawan. Imbis na bumata siya, tumatanda siya, imbis na si Sarah ay maglihi, amen, ay patanda ng patanda ang kanyang katawan. Pero sabi sa Biblia, hindi kinonsider ni Abraham ang kanyang sariling katawan. Ang tinignan niya ay ang pangako. And I believe sa panahon ng discouragement, si Abraham, binabalikan niya itong larawan na ito. Tingnan natin. Ang sabi dito, tuloy natin pagbasa, and Lord, brought him forth abroad. Hindi sinabing mag-abroad kayo, ha? Look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them, and he said unto him, so shall thy seed be. So sabi niya, lumabas ka nga, Abraham, may papakita ko sa iyo. Tignan mo yung mga bituin. Tignan mo, ang dami nila, di ba? Kaya mo bang bilangin yan? Sabi niya, kung di mo kayang bilangin yan, magiging ganong karami ang iyong mga anak, ang iyong mga binhi. What's that? Meron na siyang picture ngayon. Stars. Hindi mabilang na mga bituin. Magiging ganon ang aking mga anak. At hindi lang yun, dito sa Genesis 22:17, ganito rin ang sabi ng ating Panginoon. 22:7, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven. Pinaalala sa kanya yung stars. And not only that, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Ano ito? Diba? Ito ay pangitain. Ito ay larawan na pinipaint ni Lord sa pamamagitan ng mga natural na bagay. Ang binhi mo, hindi lang magiging kasing dami ng mga bituin, kundi magiging kasing dami din ng mga buhangin sa dalampasigan. Abraham, sige, dumampot ka ng buhangin. Sige, palustin mo sa iyong mga daliri. Kaya bang bilangin? Magiging ganyang karami ang iyong binhi. What's that? Merong larawan na nabubuo sa kanyang kaisipan. Kung gaano karami magiging ang kanyang binhi. So, kagaya na nasabi ko kanina, may mga panahon ng discouragement na dumaan sa buhay ni Abraham. Hindi siya malakas all the time. Merong panahon ng pagsubok, panahon ng trial, panahon na hindi maganda ang kanyang pakiramdam at napapansin niya ang kanyang katawan at ang kalagayan ni Sarah. Pero sa mga panahong tulad nun, nakakatulong sa kanya na tumingala sa langit at tignan na mabituin. Bakit? Yun ay pangitain ng pangako ng Diyos.
Nakakatulong sa kanya na umupo lang. Dahil sa disyerto naman sila nakatira, dumampot ng buhangin. At alalahanin, ganito karami. Amen. Ang magiging binhi ko. Anong ibig ko sabihin? Amen, mga kapatid, may panahon na madi-discourage tayo. May panahon, amen, ang mga dagok ng buhay at mga hamon ng buhay ay, kumbaga, mag-iipon-ipon at magtutulong-tulong para tayo palungkutin, panghinain, panghinawain. Sa mga panahong tulad niyan, ay gusto kong balikan niyo yung litrato na binigay ni Lord sa inyo. Balikan niyo yung mga pangako. Tignan niyo ang inyong sarili. Nakasama ni Kristo na naghahari. Can you say amen? Dito sa ibabaw ng lupa. Tignan niyo ang sarili niyo, amen, na pinili. Can you say amen? Above all others. Tignan niyo ang sarili niyo bilang 1 in a million. Kayo ba yung larawan na nakikita niyo? Yan ang declaration ng message. Ang mga believers ay 1 in a million. Hindi kayo mahinang uri ng tao. Kasama kayo sa mga elite. Dito lang ako, taga-squatter lang ako, taga-rito lang ako. No! Kayo ay reyna. Kayo ay nobya ni Kristo. Amen. Ganito lang talaga ako. Tatay ko magsasaka, lolo ko magsasaka, yung lolo ng lolo ko magsasaka, kaya magsasaka na lang ako. No. Amen. That's the picture of your old nature. Ang tignan mo ay yung larawan na ibinigay ni Lord sa iyo. Ikaw ay magniningning tulad sa tala. Can you say amen? Sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Ikaw ang hahatol. Amen. Maging sa mga anghel, ang sabi sa Biblia. Hindi ka na kailangan humarap sa kahatulan dahil ikaw ay lumampas na. Amen. Sa kahatulan. At ikaw ay maghaharing kasama ni Kristo at hahatol. Amen. Maging sa mga anghel. Hahatol sa lahat ng tao pagdating ng araw. So pagka merong discouragement, panahon ng panghihina, balikan natin yung picture. Tingnan natin yung picture na ipinakita ng message tungkol sa atin. Hallelujah. Para patunayan sa inyo, ang sinasabi ko, gusto kong gumamit ng isang kwento ni Brother Branham sa inyo tungkol sa impluensya ng vision sa ating buhay. Sa message na Elijah the Prophet. Basahin natin para kayo mismo mabasa nyo kung paano sinabi ni Brother Branham. Sabi niya, And here some time ago, I was reading an article. Where there was a home and 5 boys were born in this home. And as soon as their eldest one got old enough to go to the Navy, off to the Navy he went. The second one followed, the next one, until the whole 5 went away to the Navy. And there was no Marines or Navy men in their family. The mother and father couldn't understand just why these people, these boys, everyone wanted to go to the Navy. There was a real fine-combing investigation made of this. And come to find out, so inimbestigahan daw nila, paano nangyari yun? Wala namang Navy dun sa lahi nila, wala namang nagsiman, kumbaga, ay bakit naging Navy lahat itong mga batang ito na nakatira doon sa bahay na yun? And they came to find out in the bedroom where these boys all was brought up, in this bedroom, there was a beautiful big picture hanging there of a big ship sailing on a quiet, calm sea. And it so impressed the boys as they went to bed at night and looking at this picture, they could looking at this picture, it was on their mind to sail the quiet, soothing sea. And along the morning when they arose, the first thing they could see at was the ship making her way through the quiet, calm sea. And it impressed the boys so that each one became a sailor. Anong dahilan? Dahil merong malaking litrato doon sa harap ng kanilang kama. Bago sila matulog, yun ang nakikita nila. At paggising nila sa umaga, yun ang nakikita nila. At dahil doon, naka-impluensya ng gusto yung larawang yun sa kanila, na sila ay nagnasang maging Navy. Lahat sila naging Navy dahil doon sa picture na yun.
Ang sabi niya, now, if a picture of a ship, ang sabi ni Brother Branham, will impress boys to become Navy men, sailors of the sea, what ought the picture of the Lord Jesus Christ do? Always have the right thing before your children. Bring up a child in the way that it should go. See, bring it up and teach it right. It certainly won't depart from it. Amen? Sabihin, kung yung litrato ng barko ay naka-impluensya sa mga tao, ba't di ang litrato ni Jesus Christ? Amen. Na maipapakita natin sa ating sariling buhay sa harap ng ating mga anak. Diba? Ang sabi ni Brother Branham, kayo ang billboard ng Diyos. Bakit usong-usong mga billboard ngayon? Kahit anong pigil nila, kahit anong awat nila, kahit na, amen, palagi nila pag merong malakas na bagyo, pinagbabawal. Pagkatapos ng bagyo, tayo na naman sila. Because it's very effective. Willing gumastos ang mga kumpanya ng milyon-milyon dahil alam nila na very effective yung imagery. Yung nakikita ng tao. Yung pinagagandang larawan. Yung kapansin-pansin na larawan. Bakit? Kasi yun ay nagmamarka sa isip ng tao at yung larawan na yun ay humahatak sa kanila. Amen, nagdadrive ka, nakasakay ka sa bus, bigla na lamang dadaan ka sa karatula ng babalik ka rin. Di ba? Parang nagugutom ka na, parang nauuhaw ka na. Bakit? Nakita mo kasi yung pinapawisang bote o baso ng Coke na nasa tabi ng malaking hamburger. Suddenly, you're affected. Suddenly, nagugutom ka na. Suddenly, nauuhaw ka na. Kainom mo lang 5 minutes pa lang nakaraan. Why? Because of the image. Hallelujah. So you see, amen, kung ano yung palagi niyong nakikita, amen, yun ang magiging itsura niyo. Tandaan niyo yan. Meron kayong pangarap, drawing nyo. Palagi niyong tignan sa inyong harapan. Diba? Sabihin mo, Lord, ito po, Panginoon, kung hindi kontra sa iyong salita, ito po, Panginoon, ang aking magiging sasakyan, asawa, bahay, church. Amen. Naalala ko si Brother Ruel. Andun pa kami sa Santa Mesa. Nasa squatters area lang po yung aming church dun eh. Siksikan yung lugar, yung mga nakarating dun, di ba? Lit-lit, 70 square meters. Pero si Brother Ruel, nung kami nag-co-bearers fellowship, yung mga young people na kalalakihan na may potential maging preacher, ay tinitrain niya, palagi niyang sinasabi sa amin, yung pangitain niya. Nakikita ko ang aking sarili, yung sabi niya, na nakatayo sa harap ng isang malaking church na nangangaral sa may mga 500 katao. Siguro, hindi ko alam kung ilan kami na nag-iisip na, nangangarap ito si Pastor Ruel. Laki ng pangarap nito. But he believed in that so much na kahit saan kami magpunta, kahit sinong kausap niya, sinasabi niya, nakita ko aking sarili na nasa gitna ng isang malaking church at nangangaral sa ganito karaming katao. It was a vision that affected him and I believe yung faith niya doon ang dahilan kaya meron silang church na ganun ngayon sa Taytay. Bakit? Nakita niya sa vision, nakita niya ang larawan sa kanyang harapan at hindi niya tinantana ng paghawak ang pagtingin sa larawang yun. Amen? Nung bago akong magkasasakyan, ang una ko pong sasakyan, amen? Of course, nagkaroon ako ng taxi, ginamit namin sa hanap buhay, pero hindi po matagal yun. Ang talagang sasakyan ko na nagamit ko na private, yung galing kay Brother Acer, yung L-Type, 1967 model ba yun? O 77 model? Natawa si Mami, alam niya kasi yun, na ilang beses kaming tinirik. Palibasa, bago pa lang nagsasasakyan, hindi pa marunong mag-maintain, tapos luma na yung sasakyan, so nakaranas kami ng mga paghihirap na yon. Kaya simula akong mangarap, magkakasasakyan na rin lang ako. Gusto ko magkaroon ako ng sasakyan na bago isa sa mga araw na ito. Diba? At unti-unti, yung aking sasakyan, amen, ay binibigay ni Lord sa akin ay pabago, ng pabago, ng pabago. Ano kaya ako sabihin ko? Ito lang talaga ang palad ko. Dito ako na unang sumakay, dito na ako mamamatay. Pero nung ginawa ko, nangarap ako. Nag-drawing ako ng mas bagong sasakyan.
Amen? At pabago ng pabago. Naging model 1995. Naging, amen, model 1996. Yung aking Nissan, amen, na silver. Pero ang sabi ko, pangarap ko sa buhay, bilang tao, makasakay naman ako doon sa brand new na magagamit sa ministry na hindi nag-aalala kahit saan kami pumunta. Very efficient yung sasakyan. You see, you must check your motive and objective. Hindi lang pangarap, hindi lang, amen, para tawag dito, tugunan ang layaw ng laman. Ngunit kailangan ang motibo mo ay nakakabit sa salita ng Diyos at sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan nandyan yung pangitay ng Diyos. Ano mang idodrawing mo, kailangan hindi ko kontra doon. And so, maraming beses, ako'y nangangarap, naamoy ko yung amoy ng bagong balat na sasakyan. Para Eddie, yung bagong amoy ng sasakyan, di ba? Yung brand new yung sasakyan mo, iba yung amoy, di ba? Bago. Tapos ang lamig ng sasakyan, tapos walang kalampag. Pagkatapos, pinagdadrive ako ni Brother Chris. Amen. Kahit na sa aking kalagayan, nung ako'y mangarap, imposible sa aking income, sa aking kakayanan na bumili ng mga bagay-bagay, imposible, pero nagsimula na akong magkaroon ng pangitain. Yan ang problema natin. Mangangarap ka na rin lang, mangarap ka na ng malaki. Kasi kung mangangarap ka ng ayon lang doon sa kakayanan mo, huwag ka nang mangarap. Tanggapin mo na lang yung tadhana mo. Kung mangangarap ka na rin lang, maglagay ka dun sa mga pangarap mo ng malalaking bagay na hindi mo kayang gawin sa iyong sariling lakas. Maglagay ka ng mga bagay na hindi mo kayang ma-afford sa iyong sarili. Ibig sabihin nun, ang Diyos lang ang kailangang gumawa at kumilos para mangyari yun. Amen? Mangangarap ka na rin lang, di mangarap ka na ikaw ay magpapalit ng katawan. Hindi mo kayang gawin yun sa iyong sarili. Hallelujah! Wala kang pampabago ng katawan eh. Kay, sino yun? Sino yung sikat na sikat ngayon? Kay Belo. Kita nyo, panahon perversion. Kailan sa mga kasaysayan ng mundo na uso ng gusto yung pagpapalit ng katawan, ng iba't ibang bahagi ng katawan sa ating panahon? What's that? A perversion. It's a sign na dito sa panahon ito magaganap yung tunay na body change. Wala akong pangpaalis ng bilbil at pangpabanat ng mukha. Pero meron akong pangakong rapture sa ating Panginoon. At ako'y nakatingin doon. Hindi ko kaya. Wala akong kakayanang magbayad kay Belo. Pero meron akong pangarap, meron akong pangitain na isa sa mga araw na ito, babalik ako sa pinamagandang itsura ko. Amen, babata ako muli. Mababanat ulit ang aking mukha. Babalik ang sigla ng aking katawan, ng tuhod ko'y titibay ulit. Hallelujah. Why? Because it's the vision of the Word. And I keep that before me. Amen. Pag mangarap kayo, lakihan nyo na. Amen. Huwag kayong matakot. Kaya nung mabili na namin, sa kilos ng Diyos, sa himala ng Lord, may ginamit na tao. Tandaan niyo ito. Pag tama ang inyong pangitayin at ayon sa salita ng Diyos, and you believe in that, yung imposible ay magiging posible. At gagamitin ng Diyos lahat ng mga tao na hindi nyo iniisip na magagamit para matupad yung inyong pangako, yung inyong pangarap, yung pangitayin nyo. Pag nakita nyo yung sarili nyo, na natutupad yung pangako nyo, yun na lang pasimula ng katuparan ng pangakong yun sa inyong buhay. Kailangan makita nyo muna, can you say amen, sa inyong vision, bago maging totoo sa inyong buhay. Kaya maraming beses na ako nag-drive, amen, ng brand yung sasakyan sa pangarap. Kaya nung kunin namin ni Justin sa kasa yung sasakyan, adventure na ginagamit natin ngayon, amen, tinitignan ni Justin yung aking reaksyon eh. Siguro, titignan niya kung mapapalundag ako, mapapasigaw ako ng malakas. Hindi eh. Nakasakay na ako doon dati. Naamoy ko na yung amoy nun eh. Amen? Alam ko, mangyayari na yun isa sa mga araw na ito eh. Kaya, amen, hindi na bago ito eh. Naranasan niyo na ba yun? May mga pangyayari na parang, nangyari na to ah.
Oo, yun ang ginawa niya. Yun mismo ang nakita ko doon sa ano. Amen. Alam nyo, minsan, mga pangitain yun. Pananampalataya, marahil, expression ng pangako. Amen, ang pananampalataya niyo, pinakita ni Lord sa isang pangitain. Amen. Pero, nung maging aktual, naalala niyo, nakita ko na to ha. Nararanasan niyo yun? Kaya si Justin, tinitignan niya ano maging reaksyon ko. Hindi, ako, okay lang. Daming beses ko na nasakyan. Daming beses ko nang napangarap na sakyan ito eh. You see? So, ang punto ko, kailangang makita mo muna sa pangitain. Bago mo maupuan, bago mo matayuan, bago mo malakaran. Merong isang cancer patient. Tinaningan ng doktor dahil meron siyang cancer sa kidney. At siya ay nanilaw na, nangayayat na ng gusto, bumaba na ng gusto yung kanyang timbang. Pero, alam niyo kung anong ginawa niya? Palibhasa, siya ay magsasalamin, magsusuklay, nakikita niyo yung sarili niya na naninilaw at para bang yung kamatayan ay nakatitig na sa kanya tuwing magsasalamin siya sa itsura niya. Alam niyo yung ginawa niya? Naglagay siya ng mga litrato niya, kinwadro niya, amen, at nilagay niya sa palibot ng kanilang bahay. Sa lahat ng lugar, meron siyang litrato nung siya ay malusog pa. So may litrato siya nung siya ay kasal, ang ganda-ganda pa niya, di ba? Meron siyang litrato na nakasakay siya sa kabayo, meron siyang litrato na nagja-jogging siya, meron siyang litrato na masayang-masaya siya nakikipaglaro dun sa kanyang mga anak. And you know, that helped her so much. Amen. Maliban sa pangahawakan sa salita ng Diyos, pero yung image rin na nakikita niya sa paligid, imbis na palaging nagsasalamin siya, palagi niya lang tinitignan yung kwadro, kahit saan siya pumunta, nandun yung kanyang litrato. Pag mananalamin siya, amen, meron ding litrato yung salamin. Nung pinakamaganda niyang itsura nung siya'y bata pa. And you know what? That helped her. At ang sabi sa kwento, siya ay gumaling sa kanyang karamdaman na cancer. Amen. At lumakas ulit at lumusog ulit at nabuhay ng mahabang panahon. Bakit? Nakatulong sa kanya yung pangitay na nakikita niya sa kanyang paligid. Amen. Kaya kung meron kayong mga litrato sa bahay, check nyo kung tamang litrato, ha? Palitan natin ang ating mga litrato. Make sure na yung mga litratong nasa bahay nyo ay inspiring. Di ba? Nakaka-encourage, hindi nakaka-depress. Make sure yung mukha nyo ay inspiring. Dahil nakikita yan ng inyong mga anak. Amen? Kung yung litrato ay may epekto, lalo na yung buhay na litrato. So we need to enlarge our vision. Kaya nasabi, there's got to be something in your vision that is too big for you to accomplish yourself. Something impossible for man and only possible to God. Hallelujah. Dahil ano ito? Expression ito ng pananampalataya. Amen. Hallelujah. Now, ang buhay, meron siyang paraan ng paghahatak sa atin sa baba. Yung mga karanasan natin, mga disappointments natin, mga hindi magandang pagtrato sa atin ng ibang mga tao, lahat ng yan naiipon at minsan we feel so down. Diba? Pag naalala natin mga kabiguan natin, mga frustrations natin, diba? Para tayong nanlulumo at tayo nadidiscourage ng gusto. Pero gusto nating palitan yung litratong yan. Amen. Gusto nating tumingin, amen, sa larawan na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi sa atin ng Biblia, ang larawan natin ay yung larawan ni Adan. Nung siya'y unang likain. Ang sabi ni Brother Branham, and God created man in His image. Male and female created He them. Amen. At ang sabi, ay binigyan sila ng pamamahala. Saan? Over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Alam nyo ba na kayong lahat ay represented doon kay Adan? Yun ang larawan nyo. Amen? Tagapanguna. May authority. Can you say amen? Namamahala dito sa ibabaw ng lupang ito. Amen? Kapag ang mga alaala ng frustration at kabiguan ay, nagpapadilim ng inyong paligid, alalahanin niyo ang larawang yun. Kayo'y nilikha ng Diyos para mamuno, para mamahala. And you know what? Binigyan tayo ng Diyos ng mensahero sa huling panahon para patunayan na tayo nasa daan na pabalik doon sa kalagayan yun. When Brother Branham was here, pinatunayan niya
na simula na ang restoration ng image na yun. Bakit? Kasi nung narito siya, anong ginawa niya? Nagbigay siya ng buhay doon sa maliit na isda, over the fish of the sea. At pagkatapos doon, nung minsan siya ay nagpuputol, naglilinis ng kanyang garden, amen, ay nasagi niya yung bahay ng mga putakte. Diba? Anong sabi doon sa larawan? Over the fowl of the air. Nangusap siya sa isda, bumalik yung buhay. Nangusap siya doon sa putakte, nagbalik doon sa kanilang bahay, napapayapa niya, nagkaroon siya ng pamamahala. At sabi, over every creeping thing that creepeth upon the earth. Amen. Nung siya'y maparoon, amen, sa isang bakuran, magpapray siya para sa may sakit, nakasalubong siya ng isang, amen, raging bull. Umuusok ang ilong, kumbaga, sa galit. At makailan lang ay may pinatay. Pero ang sabi niya, ikaw, bull, pasensya ka na, naistorbo kita, bumalik ka sa pagpapahinga mo. At yung torong yun ay bumalik sa pagpapahinga niya. Over every creeping thing that creepeth upon the earth. Ano gusto ko sabihin? Yun ang larawan na meron tayo. Amen. Tungkol sa ating mga sarili. Ibabalik tayo sa orihinal na kalagayan natin. Bilang mga namamahala dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Kaya kung merong pagsubok, merong problema, tila merong kadiliman na lumulukob sa inyo, mamahala kayo over that. Mamahala kayo dahil binigyan kayo ng authority. Hallelujah. Praise the Lord. Inutusan niya ang bagyo at sumunod yung bagyo. Ano yun? Pinapakita ng Diyos ang tamang larawan. Hindi tayo dapat manatiling nakatingin dun sa defeated condition natin nung tayo mahulog sa kasalanan. Tayo ibinangon na ng Diyos muli. Can you say amen? Praise the Lord. Iba yung pangitain ni Luther, pangitain ni Wesley, pangitain ng mga Pentecosta kaysa sa pangitain ng mensahe. Huwag kayo makontento sa pangitain ni Luther. Amen. Na-justify lang, basta nananampalataya, okay na. Basta ligtas kami by faith. Amen. Kailangan makita nyo rin yung pangitain ni Wesley. Bakit? Kasi pinalawak ni Lord yung kanyang pangitain. Kung talagang ligtas ka, mamubuhay ka ng may kabanalan. What's that? Enlarging the vision. At yung mga tao, nung makatch yung vision, amen, namuhay ng may kabanalan. But then came the Pentecostals. Pinalaki lalo yung pangitain ng mga believers. Kaya say amen. Merong pagbabalik ng kapangyarihan sa iglesia. Restoration of the gifts of the Holy Spirit. At nagsimulang mag-manifest yung mga gifts niya. Why? Dahil yung mga tao nakakita ng mas malawak na pangitain. Ngayon, kung narito kayo sa message, itang vision nyo ay Luther vision at Wesley vision, Pentecostal vision, amen. Ano ibig sabihin nito? You're living below your God-given privileges. Amen. Hindi kayo dapat nandito sa message kung ganyan lang ang inyong pangitain. Dapat makita natin ang pangitain na nakita ng Diyos para sa atin dito sa end time message. An adopted son. Amen. Filled with the Holy Ghost. Invincible army. Can you say amen? With the power of the spoken word. The third pull. Hallelujah. Knowing the mysteries of God. Knowing Him. Amen. Katulad ng nararapat. Bilang kaibigan. Bilang asawang lalaki. Become one with Him. That will have the very nature of God. Amen. Anong ginawa ni Barabara? Ituro niya yung stature of a perfect man. He was showing you a vision. Kaya min-illustrate pa niya eh. Di ba yung mga illustration na yun, napakalaki ng naitutulong niya. What's that? Imagery. At ang sabi ni Barabara, tinuturo niya yung stature of a perfect man. Yang larawan na yan na nakikita niyo ay hindi isang Pilipino, hindi isang Amerikano, hindi isang Indiano, kundi yan ang larawan ng tao na pupunta sa rapture. That's an image. Stature of a perfect man. My faith, my virtue, my knowledge, my temperance, my patience, can you say amen? My godliness, my brotherly kindness, at merong perfect love. Yan ang larawan na dapat tinitingnan natin tungkol sa ating sarili. A perfected son of God, a perfected daughter of God, by His grace, by faith. Amen. Huwag niyo sabihin, imposible yan, masyadong malaki, masyadong mataas yung larawan na yan. No, just keep it before you. At lakaran nyo, lapitan nyo unti-unti by faith. And you will become that. You will become that. Hallelujah.
Naalala ko yung kwento tungkol sa isang maliit na tawag dito, na palaka. Pinanganak siya sa isang maliit na balon ng kanyang ina at nung siya'y mamulat, ang isip niya ay mamulat, para bang isip niya ay mamulat, abay tuwang-tuwa siya doon sa kanyang maliit na balon kung saan ipinanganak siya. Akala niya lahat ng tubig sa mundo ay pag-aari nila. Lahat ng tubig sa mundo ay pag-aari ng pamilya namin. Isipin mo ito. At siya ay naglalangoy at nagtatalo, nag-splash, nagdiwang, amen. At for so many days, so many months, nandun siya, palangoy-langoy siya, nagdiriwang siya, hanggang sa nung siya'y medyo gumulang na napatingala siya. Sabi niya, may liwanag dun sa taas. Ano kaya ang meron doon? Kaya yung curious mind niya ang nagtulak sa kanya na unti-unting sumampa. Dahan-dahan na umakyat siya sa gilid ng balon. At pagdating doon sa gilid ng bunganga ng balon, ay tumingin siya. At ang unang niya nakita ay isang sapa. At ang sabi niya, akala ko kami na ang merong pinakamaraming tubig. Mas maraming tubig ito kaysa doon sa balon namin, doon sa bahay namin, doon sa meron kami. Diba? At pagkatapos noon, tumalon siya. Patuloy siya lumabas na doon sa balon, tumalon siya. Nagpatuloy siya sa pagtalon. Hindi nagtagal, napunta siya sa isang lawa. Diba? From the pond, nagtatalon siya. Nakarating siya sa lake. Sabi niya, mas malaki ito, mas malawak ito. So ano nangyayari? Yung vision niya ay palawak ng palawak ng palawak. Marami siyang nadidiskubre. Nakala niya wala dati. Alam niya lang ang daigdig ay yung kanyang balon. At nagpatuloy siyang lumundag hanggang sa makarating siya sa malaking ocean. Karagatan na, abay, grabe, ganito pala karami ang tubig sa mundo. Akala ko, yung tubig na meron, ay yun lang meron kami. So what's that? Ang kanyang vision ay lumawak ng lumawak ng lumawak ng lumawak. You see, ang problema ng tao, kagaya ng sabi ko kanina, amen, tayo ay nasanay sa ating mga gawi. Tayo ay nakulong ng ating daigdig. Munting daigdig. Can you say amen? Tayo na palaki, amen, sa isang paraan. Ang takbo ng isip natin, na train, na tumakbo sa isang paraan. Kaya nakakulong tayo dun. Nakakulong tayo sa mga tradisyon. Ayan, can you say amen? Kaya akala natin yun na yung tama. Di ba? Pero salamat sa Panginoon dahil ano nangyari? Pinalawak niya ang ating pangitain. Amen. Hallelujah. Umalis kayo sa inyong kahon. Umalis kayo sa inyong sariling maliit na daigdig. Doon sa inyong maliit na environment. Can you say amen? Marami pang gustong iparanas ang Diyos sa iyo na hindi mo pa nararanasan. Ang pinakamainam na buhay mo ay nasa iyong harapan pa. Huwag mong sabihin, natikman ko na lahat. Nagkakamali ka. Meron ka pang mga malululahating karanasan na gusto ni Lord na maranasan mo. Sige, talon pa. Can you say amen? Dahil kung nakaranas ka na ng balon, makakaranas ka ng sapa, makakaranas ka ng lawa. At gusto ni Lord na ikaw'y lumangoy sa karagatan. Karagatan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang Espiritu Santo. Hallelujah. Huwag kayong makontente dun sa pagaling-galing lang ng ngipin o ng kung anong sakit at kung malilit na himala. May mas malaking himala ang Lord para sa iyo. Tignan mo yung larawan. Palitan mo yung larawan na nakikita mo bago ka matulog. Anong larawan na nakikita mo bago ka matulog? Katulad ng mga bata, marahil ang larawan nakikita mo. Bukas, babangon ako. Harap na naman ako sa mga labahin. Tama, labahin. Pagsubok. Mahina ako. Palagi akong nabibigo. Palagi akong talunan. Palagi akong hindi nakakapasa. Kasi yan yung kinatutulugan mong larawan eh. Ba't di mo palitan? Bago ka matulog, magpuri ka, Panginoon, dahil salamat dahil ginawa mo akong higit sa mananagumpay sa pamamagitan nung namatay para sa akin at umibig sa akin, nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Amen. Salamat, Panginoon, dahil ang larawan ko, ang sabi mo sa iyong salita, I am more than able to do anything by Christ. Salamat, Panginoon, dahil ang larawan ko ay palagi akong nasa ibabaw, hindi sa ilalim. Hindi ako buntot, ako ay ulo. Ako ang magpapahiram, hindi ako ang hihiram. Deuteronomy chapter 28,
Yan ang larawan. Can you say amen? Palitan nyo yung larawan nyo doon sa harap ng higaan nyo bago kayo matulog. Huwag yung mga utang nyo palagi naalala nyo, yung mga kabiguan nyo at lahat. Alalahanin nyo yung mga pangako ng Diyos bago kayo matulog at magpasalamat kayo. Amen. Imagine niyo yung New Jerusalem. Imagine niyo yung gintong lantay na nilalakaran nyo. Imagine niyo yung mansion nyo na pupuntahan nyo. Imagine niyo yung katawan na lilipatan nyo. Hallelujah. Imagine niyo yung trono na nagniningning. Imagine niyo yung lugar sa tabi ni Kristo. Hallelujah. At paggising nyo sa umaga, yun din ang tignan yung litrato. Hallelujah. Kung yung larawan ng Navy ship ay naka-apekto ng ganon sa 5 bata, anong magiging epekto kung ganyan ang gagawin nating litrato? Ang ilalagay natin sa frame natin magmula ngayon na ating katutulugan at kagigisingan. Sa umaga, magpuri kayo. Salamat, Panginoon. Salamat dahil pinili mo ko. Salamat dahil nilagyan mo ko ng binihi sa aking puso. Salamat na wala ka nakikitang kasalanan sa akin. I am perfect. I am justified. Hallelujah. I'm filled with the Holy Ghost. I look like you. I'm looking like my Father every day. Hallelujah. Praise the Lord. Ginawa mo akong pagpapala sa marami. Pinagpala mo ako at hindi ako pwedeng sumpain. Dahil ang sabi mo, ang sino mang pagpalay mo, hindi pwedeng sumpain ng tao. Palitan natin yung litrato sa harap ng ating higaan. Para bago tayo matulog, yun ang nakikita natin. At paggising natin, yun ang nakikita natin. Hallelujah. Help us, Lord. Sabi ng isang rapper, in-interview siya. Sabi ng interviewer, bakit ba sa mga kanta mo, yung lyrics mo, puro na lang galit, puro na lang pagpatay, pagbaril, pagsaksak, panggagahasa, at pagnanakaw. Well, ang sabi ng rapper, na ako yung maawit lamang tungkol sa buhay. Kasi yan ang buhay sa mundong ito. Puro na lang kasamaan at karahasan. Well, yun ang buhay niya, hindi ang buhay ng mundo ito. Dahil sa mga believers, merong mas maiging buhay kesa doon. Amen. Hallelujah. Ang nakikita lang kasi ng mga tao, amen, ay yung 4 na sulok ng kanilang bahay. O minsan, 4 na sulok ng ating church. At tayo lang ang hinirang, tayo lang ang mabait, tayo lang ang magaling. No. Kung magdadrive ka ng ilang kilometro lang, may makikita kang ibang mga tao na nagmamahal din kay Lord. Naglilingkod. Kung yung rapper na yon ay babiyahe lang ng ilang milya mula doon sa bahay niya kung saan nakakulong siya sa sarili niyang environment ng karahasan, ay makakita siya ng mga tatay na nagsusumika para itaguyod ang mga anak dahil sa pagmamahal niya sa kanila. Mga ina na nagsasakripisyo dahil sa pagmamahal nila, amen, sa kanilang mga anak. Mga taong nagmamahalan. Kung magsisimba lang siya dito, makakita siya ng mga taong may magandang karanasan. Nag-iibigan, nagtutulungan, nananalangin para sa isa't isa. Hindi pinagahari ang galit at pagsiselos, amen. Why? Because that rapper was enclosed by his own environment. You see, kailangan umalis tayo doon sa environment na yun at pumunta tayo sa lugar na mas malawak, inspiring, mas marami tayong nakikita. Kapag ikaw ang pinakamagaling doon sa grupo mo, napakaliit ng grupo mo. Di ba? Ikaw ang pinakamagaling maghanap ka nung merong mas magaling sa iyo. Kasi hindi ka na matututo doon pag ikaw na pinakamagaling. Enlarge your vision. Be inspired by somebody else. Amen. Kung meron taong mas mataas ang antas ng pananampalataya kaysa sa iyo, bumarkada ka ron. Huwag kang babarkada sa mga alam mo, mga baguhan at lahat. Ikaw ang pinaka-astig, pinaka-malakas, pinaka-matalino para ikaw ang hari doon sa grupo. No. Amen. Hanapin mo yung grupo kung saan lalago ka. Lalawak ang iyong pangitain. Tataas ang iyong pananampalataya. Makakaranas ka na mas maraming bagay na bago.
Kaya hindi tayo dapat matakot dun sa mga ministro na dumarating dito na mas malalim ang pangangaral. Di ba? Meron mga taong na-intimidate ka agad nagsiselos. Ang totoo, insecurity ang tawag doon. Kapag insecure ka kasi nabubuhay ka sa iyong maliit na daigdig, para kang palakang ipinanganak doon sa maliit na balon. Ang kailangan mong gawin, tumalon ka, lumabas ka sa balon. Amen. Kung merong ministro na merong mas maraming alam tungkol sa message, tungkol sa iyo, amen, lundagan mo, lumapit ka sa kanya. Kung meron kang matututunan, praise the Lord. Makakatulong yun sa iyo para lumago ka, para tumaas ang antas ng iyong paglilingkod. Praise the Lord. Yung mga tao lang na merong maliliit na kukote, ang insecure at nagsiselos. Tandaan niyo yan. Kaya ka nagsiselos kasi maliit ang kukote mo. Maliit ang yung pangitahin. Amen? Kung tamang yung attitude, matutuwa ka pag merong mas magaling sa iyo. Dahil maaari kang matuto dun sa alam niya. May inspire ka imbis na may insecure ka. Hallelujah! Praise the Lord! Maghanap tayo dahil malaki ang kinalaman sa pamumuhay nyo ng mga taong binabarkada nyo. Tandaan niyo yan. Si Elisha, bumarkada kay Elijah. Excuse the expression. I'm just illustrating something. Di ba? Bumarkada si Elisha kay Elijah. Palibasa si Elijah ay propeta, maraming vision. Si Elisha ay nahawahan ng kanyang vision. At sabi ni Elijah, ano ba sinusunod mo? Di ba? Tumigil ka na, wag ka nang sumunod sa akin. Pero napatigil ba niya si Elisha? No, sabi niya, hindi ako hihinto sa pagsunod sa iyo. Habang buhay ang aking kaluluwa, ako'y patuloy na susunod sa iyo. Hindi siya na-intimidate, hindi siya na-insecure, hindi siya na-inggit. Naku, dapat malampasan ko yung si Elijah. Siya na lang ang sikat palagi No. Ang ginawa niya, amen, dahil nakita niya may pahid ang Lord dun sa taong yun, dumikit siya dahil alam niya, nakakahawa ang pahid. Nakakahawa ang pahid. Nakakahawa ang kapayagan. Can you say amen? Nakakahawa ang anointed life. Kaya nung makita ni Elijah, hindi niya kayang paalisin itong si Elisha sa kakasunod. Amen. Ang sabi niya, ano bang gusto mo? Sabi niya, simple lang naman ang gusto ko. Maliit lang ang aking pangarap. Dobleng portion ng iyong pahid. Walang kamalay-malay si Elijah. Mas mataas palang pangarap nitong kasunod niya kaysa sa kanya. Pero ano nangyari? Dahil yun ay nilagay niya sa kanyang harapan, araw at gabi, hindi niya tinantana ng pagtingin yung larawan na yun. Hallelujah! Nung makita niya umalis si Elijah, bumaksak ang balabal niya at nakatanggap siya ng double portion ng anointing ni Elijah. Praise be to God. Hallelujah. Isipin niyo anong naramdaman ni Joshua nung sabihin sa kanya ng Panginoon sa Joshua chapter 1. Joshua, patay na si Moses. Naku, Lord, ano ibig sabihin nun? Bakit mo ko kinakausap? Ano mo yung patay na, Lord? Alam niya kasi, kaya siya kinakausap, siya ang ipapalit sa pwesto ni Moises. At naisip ni Joshua, Lord, Lord, humati ng dagat yung Lord At Lord, kung ano-anong himala ang ginawa nun Ang sabi ni Lord, I want to correct your mind. As I was with Moses, so will I be with you. Hindi yun. Dahil kay Moises, hindi siya yun. Ako yun na nasa kanya. Ako yun na sumakan niya at sumama sa kanya. Correct your vision. It's not the man. It's the God in the man. Hallelujah. Maraming tao ngayon sumasamba na kay Brother Branham, nagbabautismo na sa pangalan niya. No, they have the wrong vision. It's not the man, it's the God in the man. Kaya nung si Elisha, bumalik dun sa Jordan River, hindi niya sinabi nung paluin niya yung river na umaapaw ng panahon yun, hindi niya sinabi, nansaan si Elijah? Ang sabi niya, nansaan ang Diyos ni Elijah? Can you say amen? Dahil nagkaroon siya ng tamang vision. It's not Elijah, it's the God of Elijah.
It's not Brother Branham. It's the God of Brother Branham. Kung anong ginawa ng Diyos sa kanya, kaya niya rin gawin sa atin ngayon if we have the right vision. Pero kailangan nating manatili sa tabi ng propeta. Hallelujah. Si Moses, naituro sa kanila ang tungkol sa promised land. Pinasilip sa kanila. Pero si Joshua na hindi umalis sa tabi ni Moses, amen, nung siya ay maipalit, anong nangyari? Siya ang nagpasok sa kanila sa promised land at inilagay sila sa kanilang mga inheritance. Bakit? Kasi hindi siya umalis, amen, sa pagsuporta doon sa ministro niya. Nakilala niya kung sino ang kanyang, amen, ang kanyang elder sa pananampalataya. At sinuporta niya ng buong buhay niya. Naging tapat siya. Can you say amen? At kung meron pang higit na ibibigay si Lord, sinong sasalunong kundi yung nakasunod doon sa elder. Amen? So that makes you wonder, bakit merong kumakalas bigla? Ha? Praise the Lord. And you know what? Si Joseph is a dreamer. He was a visionary. Palagi siyang may pangitain. Palagi siyang may panaginip. Ang problema ng mga kapatid niya ay nainis sila sa panaginip ni Jose. At imbis na mag-stick sila kay Jose, they got rid of Joseph. Tinapon siya sa hukay. Takala na, o yan na, mailibing ka na, kasama ang iyong mga panaginip. Alright? At ibinenta siya actually. Maibenta ka na nga, kasama ang iyong mga panaginip. Hindi nila alam kung anong swerte nga abutin nila doon sa panaginip ni Jose. Susundan niyo ako? Hindi na naintindihan kung anong tinanggihan nila dun sa mga pangitain na meron si Jose. Dahil hindi sila nanatili dun sa may pangitain. Ano nangyari sila? Naiiwan sila sa taggutom at tagtuyot. Naghirap sila. You know, nakararaos na lang sila. You know, unti-unti nang nauubos ang kanilang mga pag-aari. Amen. Tinitipid ang lahat ng bagay. Samantalang si Jose, lahat ng puntahan niya at lahat ng dumikit sa kanya ay pinagpala. Why? Dahil nasa kanya ang pangitain ng Diyos para sa panahon ngayon. Nasa kanya ang pangitain ni Lord para sa araw na yun. Ang sagot sa kagutuman, ang sagot sa karamdaman, ang sagot sa maraming bagay, amen, na inilagay ng diablo para pahirapan ng mga tao, nasa propeta niya ibinigay. Can you say amen? Ang pangitain na ibinigay sa propeta, ang susi para magtagumpay. Amen. I say that. Amen. Sana naintindihan nyo. Hindi to basta-basta sinuguan kayo ng isang ministro na galing sa isang Bible school. God sent you Elijah the prophet. Dahil binigyan siya ng pangitain ni Lord na susi, sagot sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen, na kanyang nilayon na ilagay dito sa ibabaw ng lupa para pahirapan kayo, para pahirapan ang mga anak ng Diyos. Pero meron tayong tugon sa mensahe. Ang mensahe ay isang pangitain. Kung anong magiging kayo, kung anong tunay na larawan nyo, anong tunay na larawan ng inyong kaaway. Anong mapapala niya at anong mapapala niyo. Can you say amen? Hallelujah. Nung bumarkada, nung dumikit yung butler, amen, kay Joseph, naligtas yung butler. At pinagpala siya, na-promote siya. Can you say amen? Lahat ng lumapit sa kanya, hindi natakot sa kanyang vision, hindi natakot sa pagpapalang meron siya, hindi na insecure kay Joseph, ay pinagpala. Maging si Faraon ay pinagpala dahil siya'y, amen, naging mabuti kay Jose. Ang kaharian niya ay pinagpala. Samantalang lahat ng lupa, lahat ng dako ay naghihirap at nagkakaroon ng kagutom dahil nasa kanya ang anointed prophet of the hour. Ay walang tagutom sa kanyang kaharian. Puno ang kanyang mga kamalig dahil si Jose na mayroong pangitain ay kasama niya at naging mabuti siya sa kanya. No wonder, sabi sa Biblia, amen, yung mga tumanggap sa propeta ay tatanggap ng reward ng propeta. Hallelujah. Isipin nyo si Faraon na isang Hiteno, mas pinagpala. Bakit? Kasi mas naniwala siya sa pangitain ni Jose kesa dun sa mga kapatid ni Jose sa kanya.
Kung sino ang kinakasama nyo, ay merong malaking epekto sa inyong buhay. Kaya huwag nyo sabihin sa akin mga kabataan, na okay lang yun. Mabait naman, Kristiyano din naman. Pagka hindi believer, iba pangitain yan. Tandaan nyo, amen? At pagka nakipag-isa kayo dyan, amen, nakipamatok na kayo, wala nang alisan yan. At kung sinong kinakasama nyo, magkakaroon ng malaking epekto sa inyong buhay. Yung lawak ng alam niya, lawak ng karanasan niya, lawak ng, amen, ng nagagawa niya. Kung meron siyang mas maraming nagagawa, that's all right. Huwag kang ma-insecure. Lahat ng matututunan mo, ikunin mo. Amen. Enlarge your vision. Change the picture in the frame. Amen. Tingnan natin lahat ayon sa salita ng Diyos. Thus saith the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo ang iyong tanghali. What seest thou? What seest thou, bride? Do you see yourselves defeated? Do you see yourselves weak? Palitan niyo ang larawan. Ilagay niyo ang larawan ng salita ng Diyos. By my stripes, you are healed. Pinagpala niya kayo ng lahat ng pagpapalang nauukol sa buhay kay Kristo Jesus. We are more than conquerors through Him that loved us. Amen. We're going to reign with Him. We're going to overcome. Amen. We'll overcome Satan's Eden. We'll overcome the beast and his name. Hindi tayo matatatakan ng kanyang pangalan, ng kanyang bilang. Ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng kordero ng Diyos. Ating pangalan ay nakita doon sa mystery book na nabuksan sa ating panahon. Sa ating panahon nung ito'y mahayag, na-unveil ang ating tunay na buhay. Nakita natin ating sarili. Nakaisa ni Kristo, katulad ni Kristo. May katulad na katangian. Amen. Sharing His divine nature. Nakita natin ating sarili na hindi na mamamatay. Nakita natin ating sarili na tumatanggap ng pangako sa huling panahon. That in a moment, in a twinkling of an eye, we shall be changed. Nabago ang ating pag-iisip, ang takbo ng ating pag-iisip, ang ating pananaw sa buhay. Bakit? Kasi tayo ay umakyat. Sumunod tayo sa panawagan ng Espiritu. Come up higher. Katulad dun sa palakang yun. Tumalon tayo pataas. At palawak ng palawak ang pangitahin natin. Hanggang sa makasilip tayo beyond the curtain of time, makita natin ang magiging kalagayan natin doon sa kabilang buhay. Thank God for the prophet. Thank God for the vision of the Lord. Anong nakikita nyo ngayon, bride? Anong nakikita mo? Sino ka ba? Sino ka ba kay Kristo? Dear God, akin pong panalangin ng pangangaral na ito ay sumira doon sa mga negatibong larawan na dating tinitignan ng iyong mga anak sa kanilang picture frame. Dear Lord, kung naniwala kami doon sa mga larawan na yon at pinansin namin, pagpatawad mo po, Panginoon. Dahil ngayon, napagtanto namin na hindi yan ang layon mo sa amin. Hindi yun ang sakdal na kalooban mo para sa amin. Meron kang mas maiging buhay na nais mong maranasan namin. Hindi po ito lang, Lord. Meron pang higit, Lord. Meron pang higit, Lord. We can come up higher, Lord. We can go higher, Father. Jesus, ayaw mo, mga kapatiran ko dito sa Pasig, Lord, huwag makontento sa konting nalalaman nila. But Lord, naway magkaroon sila ng malalim na pagnanasa na higit na mag-aral ng message, Lord.
makapag-usap kami sa mas malalim na paraan tungkol sa mensahe, Lord. Mag-fellowship kami sa mga bagay na tunay at makakatulong sa aming paglago, Panginoong Jesus. Tulungan mo po kami. Tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo aking kapatid, Panginoon, ang nakikita niya na ngayon kanyang may karamdamang sarili, Lord. Lord, alisin mo ang larawang, yung palitan mo ang larawan sa picture frame, Lord. Pakita mo, Panginoon, ang isang pinagaling na nilalang sa kanyang harapan. Kaya mo ang kininya, lakaran niya, Lord. Kaya mong, hallelujah, mabago ang aming kinabukasan. Dahil sa bagong larawan na ngayon ay nasa aming harapan sa pamamagitan ng iyong salita ngayong umaga. Oh God, you will overcome mga kainaan, mga hadlang na ang hirap-hirap naming lampasan. Panginoon, nakikita namin aming sarili ngayon na Lord, tumatalon sa mga bundok na yon. Lumalampas, Lord, hindi na kami mahadlangan magmula ngayon. Dahil pinangako mo, Lord, sasamahan mo kami, bibigyan mo kami ng kalakasan, papagtagumpayin mo kami, oh God. Thank you, Father. Hindi na kami mananatiling malamig, maligamgam, Panginoon. Hindi kami mapapabilang sa Laodicea, kundi kami ay mag-iinit. Mag-iinit kami, Lord. Magbabaga kami. Maglalagablab ang aming pananampalataya. Pag-aapawin mo, Panginoon, ang kalagalakan sa aming puso. Paapawin mo papunta sa buhay ng ibang tao. Gagawin mo kaming blessing, Lord. Hindi mo lang kami pagpapalain. Gagawin mo kaming blessing para sa iba. Magpapalitaw ka, Panginoon, ng mga kalalakihan dito sa aming kalagitnaan na magdadala ng mensaheng ito at maninindigan. Tatayo, Lord, at tahayo sa iba't ibang dako para ipahayag ang malulahating mensaheng ito sa huling panahon. Nakakita ko ng isang mas malaking church, Lord. Mas maraming mga nagsisimba, Panginoon. Mas maraming pinapangaralan, oh God. Nakakita ko ng mas nagkakaisang iglesia, mas nagtutulungan, Lord, mas pinagpala, Lord. Nakikita ko mga anak namin na pagpapalain mo, mga hanap buhay, Lord. Dahil, Panginoon, kaya gusto mong galing mismo sa amin ang suporta na kakailanganin namin para ipanghayo sa mensaheng ito, sa ebanghelyong ito, Panginoon, ng kaligtasan. Kita ko na pinagpapala mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Pinagpapala mo ang bawat ama na naririto, Lord. Ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Ang kanilang mga negosyo. Dahil uunahin ka namin. Magmula ngayon, uunahin ka namin kaya sa ano pang mga bagay. Ikaw ang magiging una, Lord, sa aming buhay. Salamat po. I'm speaking this blessing today, Lord. Ayon sa iyong salita at sa iyong pangako. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Brother Jeff, pangunahan mo kami sa pag-awit ng awitin natin kanina. And let's just worship Him. Panatiliin niyo yung larawan sa inyong harapan ngayong umaga. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Help us, Lord. Coming out of my shell. Coming out of my well. Coming out of my shell. Katulad nung maliit na palakang yun. Vision's getting clearer. Take a look outside this nest. See Him drawing nearer. Because He's only me, but I struggle to lift my hand. Oh God, let's lift our hands this morning. Let's just worship Him. Don't you worry, my child, you said. Try to sing it now. Oh, Lord, yes, Lord. The more I know, the more I want to know everything about you, Jesus. The more I see, the more I want to see my life. Yes, Lord. The more I hear, hallelujah. The more I want to hear. Hindi ba yun ang inyong nararanasan ngayon? Mas talo kayong nananabik na higit siyang makita. Maging malinaw ang pangitain niyo tungkol sa Kanya. Hallelujah, at sa Kanyang pag-ibig. Hallelujah. I want more of your Holy Spirit. I want more. Hallelujah, Father. You nurture me so precisely. Never too much nor too little. You know exactly what I need.
never give us more than we can handle. I see You you soar soar so beyond the clouds. Yun ang Lord, larawan. I want to do. Lumilipad na agila sa impapawid. So I Set my wings in your promise, promise, Lord, Lord. making my Victories victories in your your name. Oh, the more I know, the more I want to know everything about you, Jesus. The more I see, the more I want to see you in my life. Yes, Lord. The more I hear, the more I want to hear the words of your promises of love. Oh, yes, Lord. words of your love. I Want want more of your Holy Spirit. I want more, more, more of you. Let's just sing the second stanza once again. Just listen to these words now. You nurture me so precisely. never too much nor too little. You Know know exactly what I need. You never give us more than we could handle. I See you soar so beyond the clouds. Lord, I want to do the same. Yes, Lord. So I set my wings. in your promise, Lord, making my victories in your name. Hallelujah. Let's sing it all together now. The More I know, the more I want to know everything about you, Jesus. The more I see, the more I want to see you in my life. And the more I hear, the more I want to hear the words of your promises of love. Words of your love. I Want more of your Holy Spirit. I want more, more. The more I know, let's sing all together now. The more I know, the more I want to know everything about you, Jesus. The more I see, the more I want to see you in my life. the more I hear, the more I want to hear the words of your promises of love. words Of your love. I want More of your Holy Spirit. I want more, more, more of you. Let's just worship Him. Let's just praise Him this morning. Oh, hallelujah. Thank you for the vision, Lord. Thank you for the vision, oh God. We love you, we love you. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. We love you, Jesus. We honor you, Lord. We honor you. We love you, Father. You are worthy to be praised. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat po. Kami po ihahayo na may panibagong pangitain, Lord. O Lord, hindi man bagong pangitain para sa iba, kundi mas malinaw na pangitain, oh God. We thank you for your word. We thank you for the vision of your promises, Lord, for our lives. We love you and we praise you. Gusto kong tawagin ang ating kapatid, Brother Arnel Navales, please, dito sa harapan para pangunahan tayo sa pananangin bilang pagtatapos ng ating gawain ngayong umaga. Yes, Lord. Praise God. Tayo manalangin po sa Panginoon. Lord, salamat po Panginoon sa napakagandang pangaral, Panginoon. Salamat Panginoon dahil Lord, gaya nga ng awit Lord, kami nilalabas mo Lord. God, sa aming mga boxes, Panginoon, na Lord, masyado kaming confined Lord, at minsan nagmamalaki kami dahil Lord, kami merong ganito at merong ganon at kaya namin ito Lord. Kami lang ang banal
Oh God, pero Lord, oh God, salamat, Panginoon, dahil, Lord, Ikaw, Lord, ang nagbukas, Panginoon, ng selyo, Panginoon, para lumabas kami sa box, Panginoon. Binuksan mo ito, Lord. At, oh God, Ama, bilang kagalakan mo, Panginoon, may mahulog, Panginoon, upang ang aming mga buhay, Panginoon. And Lord, oh God, magamit mo, Panginoon, Ama. Lord, tulungan niyo po kami, Lord. Lord, gusto namin, Lord, bilang mga mensahe, Panginoon, ay Lord, wasakin mo ng lubusan ng mga selyo para mabasa, Lord, ng mga tao mensaheng ito, Lord. Oh God, salamat, Panginoon, dahil, Lord, sa kabila, Lord, ng mga nagdaang mga araw, Lord, na punong-puno kami, Lord, ng pakikipagbakat ng pagkadapa, Lord. At misa, Lord, gusto namin tumalikod sa iyo, Panginoon. Misa, dumating kami sa punto, Lord, God, Ama, na, Lord, misto lang, Lord, naging disgrace kami sa iyong harapan, Lord. Oh God, gusto namin isuko yan, iwanan sa nakaraang taon yan, Panginoon. Lord, this is a new year, Lord. Oh God, ang mga pangangaral, Panginoon, Lord, may kakaibang vision, Panginoon, na pinoportray sa aming harapan, Panginoon. Lord, tulungan mo kayo makasabay doon, Lord. Ang mga matagal sa mensahe, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong hanggang sumunod, gaya sa bata, Panginoon, na masabihan, Lord, na diakon, Panginoon, handa sumunod, Panginoon, sa simple instruction, Lord. At, oh God, maging, Lord, gaya ng pinapangarap ni Bar Ogie, ang vision na ni Kuya Ogie, Lord, oh God, yun po ay masunod sa iglesyang ito, Lord God, Ama, hindi yun vision ng isang diakono lang, Lord, kundi yun ay para sa kaayusan, Lord, ng iglesyang ito. Ama, Lord, umaasa kami sa tagumpay, Panginoon, na pinagkaloob mo, Lord, sa pamagitan ng misaheng ito, Lord. Naway ang iyong vision, Lord, ang pumuno sa aming imagination, mabigyan mo kami, Lord, na sapat na biyaya, Panginoon. Salamat po muli, Ama. Tapos sa iyo, Lord, ang kapurihan, pasalamat, ang kagalakan, Lord, ay lumakip sa puso ng bawat umattend ng gawain, Lord. Ang mga hindi naka-attend, Panginoon, si Bar Mike, naalala namin, Lord, oh God. Panginoon, bigyan mo siya ng sapat na kaisipan, ng kalooban mo kung anong plano mo talaga, Lord. At Lord God, bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, kung nasan man siya ngayon, Lord. Ang mga kapatiran marahil hindi naka-attend sa gawain dito, Lord. So, bald ang puso ni Lord ay, Lord, umiiyak, Panginoon, dahil gusto nilang umattend, gusto nilang magpakalakas. Ama, abutin mo nawa ang mga kapatiran ngayon, Lord. Ama, purihin ka, Lord. Salamat sa biyaya at gabay mo. Mapasayong kapurihan at pasalamat sa pangalan pa Jesucristo. Amen. Amen. God bless you. Amen. Kamayan tayo sa isa't isa. Kung merong gustong magstay and just worship God, you can do that. Amen. You're welcome. The more I want to know everything about you, Jesus, the more I see, the more I want to see you in my life. The more I hear, the more I want to hear the words of your promises of love, words of your love. I want more of your Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. I want more. The more I know, the more I want to know everything about you, Jesus. The more I see, the more I want to see you in my life. The more I hear, the more I want to hear the words of your promises of love, words of your love. Give us more of your Holy Spirit. Give us more. I'm coming out of my shell. My vision's getting